buntis niya. Anong? Napasilap si Christina sa tiyan ni Amara. Buntis ka? Yes, mom, sagot ni Clyde. Pwede pa naman ako magluto, di naman mabigat na bagay yan eh, sabi ni Amara. Never mind, sabi ni Christina. Lolita, magluto ka ng isda na may gulay. Pakisabi sa driver bumili ng isang buong lechon at cake sa labas. Yes po, sagot ng katulong. Bakit buong lechon? Birthday ng katulong, bakit ba? Sinong katulong? Tanong ni Clyde. Basta isa sa kanila, sagot ni Christina at inirapan ng anak. Doon na nga kayo ng asawa mo sa kwarto mo, dahil ayoko makita ang pagmumukha mo. Tawagin niyo na lang kami kapag handa ng pagkain, sabi ni Clyde at inakay ang asawa sa kwarto niya. This is my room, namangha si Amara. Malaki ang kwarto at may jacuzzi sa loob. Mas malaki pa to kaysa kondo nila, kaya lalo nakakalula. Do you like it? Bitawan mo ko, sabi ni Amara sabay tulak palayo sa asawa. Hey, ano bang? Bakit hindi mo sinabi ni mommy mo si Tita Christina? Hindi ka nagtanong. Ginawa mo akong tanga, Clyde. Pinatulog ko pa siya sa bahay, pinahiram ng damit. Bakit di mo sinabi nanay mo pala siya? Amara, relax lang. Yung baby natin. Paalala ni Clyde. Huwag mo akong kausapin. Nahiga siya sa kama dahil ang sama ng pakiramdam niya. Lalo na sa nalaman. Wala naman akong kasalanan. Isa pa, ikaw nga nagpapapasok sa bahay natin, di ba? Depensa ni Clyde sa sarili at sa kaniyakap ang asawa, pero siniko siya ni Amara. Hindi mo sinabi sa akin kaya huwag mo akong kakausapin. Bakit ako sinisisi mo? Di naman ako nagpakilala sa inyo Nagulat nga ako nung makitang nandun si mommy sa bahay at nakikipag-usap sa'yo. Paliwanag niya at muling niyakap si Amara. Gusto kong magpahinga kahit layuan mo ko? Pagtataboy ni Amara. Amara, bakit ba? Please, Clyde. Mas lalo akong nahihilo, pakiusap. Lumayo ka muna sa akin. Shit! Ines na tumayo si Clyde at patabog na naupo sa couch habang nakatingin sa asawang nakahiga sa kama. Bakit sa kanya to nagagalit? Kasalanan ko pa kung nalilang siya ni mommy? Di ba kapaniwalang bulong niya sa sarili? Malay ba niya nagkakilala na pala ang dalawa? Tapos ngayon sa kanya pagalit ng asawa? Wow, ang dami naman ng pagkain. Sabi ng katulong na kisabay na kumain. Pagbaba kasi ni Clyde at Amara, tila piyestang hapagkainan sa dami ng handa na binili ng katulong sa labas. Kain na kayo, sabi ni Christina. Hinila ni Clyde ang sila at pinapo ang asawa sa tabi niya. Ano ba ang gusto mong kainin? Bulong ni Clyde sa asawa. Kahit ano. Sagot ni Amarang wala talagang ganang kumain pero natutuwa sa mga pagkain nasa harapan. Di ba pwedeng kantan muna natin ang happy birthday ng celebrant? Tanong ni Clyde at napatingin sa mga katulong. Sino bang may birthday? Nagkatinginan ng mga katulong. Late celebration lang to. Di kasi kami nakahanda noon, sagot ni Christina. Sino ba ang may birthday? Si Nancy, sagot ni Christina na ang tinutukoy ay ang yaya ni Clyde. Happy birthday, yaya. Bati ni Clyde kahit alam niyang 3 months ago pang birthday ng yaya niya. Sabay silang kumain. Paminsan-minsan napapasulyap ang mga katulong kay Amara. Naging malapit si Yvonne sa mga katulong, kaya di nila naiwasang magkumpara. Pareho naman maganda ang dalawa. Si Yvonne mahilig mag-makeup pero si Amara hindi. Magaling din magdala si Yvonne ng damit pero si Amara, simple lang pero hindi masasabing pahuhuli ito. Naging lamang lang si Amara sa pag-aasikaso ni Clyde. Kung naging maingat si Clyde noon, mas lalo to naging maingat kay Amara. Gusto mo pang kumain? Bulong ni Clyde. Okay na ako. Sagot ni Amarang nahihilo kahit nawalan ng gana. Sorry pero ayoko na. It's okay, wag mo nang pilitin pa, sabi ni Clyde. Ganyan talaga kapag buntis, nawawalan ka ng ganang kumain, sabi ni Nancy. Kahit hindi si Yvonne na nakatuluyan ng alaga niya, at least magiging lola rin siya dahil anak na ang turing niya kay Clyde. Kaya nga po, butit hindi nakaapekto kay Amara ang konting alak na nainom nito. Parang kailan lang, baby ka pa nung pumasok ako sa bahay na to. Pero ngayon magkaka-baby ka na at magiging lola na si Madam Christina? Sabi ni Nancy na napasulyap sa ina ni Clyde. Di man ito aminin, alam niyang masaya ito dahil matagal nang excited maging lola. Magiging mabuti akong ama at asawa para sa mag-ina ko? Sabi ni Clyde at inakbayan si Amara. Ang drama ninyo? Kumain na nga kayo? Saway ni Christina. Humigop ka na maraming sabaw, Amara. Huwag mong pabayaan ang kalusugan mo. Ingatan mong sarili mo dahil ayoko may masamang mangyayari sa apo ko. Sige po, tita, sagot ng dalaga.
Di na baling ayaw sa kanya ng ina ni Clyde basta't ang mahalaga, tanggap nito magiging anak nila. Total kasal naman na kayo at magkakapo na kami. Why don't you meet your parents, iha? Tanong ni Manuel kaya't napayoko si Amara. Di pa alam ng pamilyang kasal na sila ni Clyde at di naman sila ganun ka-close ng stepmother at stepsister niya. Busy po siguro sila. Busy? O hindi nila alam na kasal ka na? Tanong ni Christina. Mom, pwede ba mamaya na natin pag-usapan? Pakiusap ni Clyde dahil nandito ang katulong sa harapan nila. Okay, enjoy na lang ang pagkain. Pero kapag hindi na busy ang mga magulang mo, ipaharap mo sila sa amin. Okay po. Kailangan ba talaga sasama ako sa'yo? Tanong niya dahil pinapabihis siya ng asawa. Oo, sagot ni Clyde. Para alam mo kung paano ako nagpapatakbo ng negosyo at isa pa, ngayon ako haharap sa kanila kahit kailangan kong swerte mo para malaman ko kung sinong pipiliin ko. Malay ko ba sa ganyan? Sabi ni Amara. Mapag-aaralan naman. Sige na, magbihis ka na. Walang nagawa si Amara kundi magbihis para samahan ng asawa sa pagpili ng kumpanyang pag-iinvestan niya. 3 kumpanyang sabay na magpe-present ng project nila at pag-iisipan ni Clyde kung kanino mag-i-invest. Hindi ba't dapat tayong hahabol sa kanila? Di naman dahil kayang tumayo ng CA kahit wala sila. Dahil wala tayong investor so lahat ng kita sa atin. Pero sila kailangan nila ng investor dahil wala silang budget. Kung wala tayo, hindi nila masisimula ng project nila. Eh di mayaman pala tayo? Sakto lang. Yung kaya nating tumayo nang wala sila. Parang exciting kasi tayo palang masusunod. Sabi ni Amara na na-excite bigla dahil ngayon lang siya makaka-experience ng ganito dahil dati mga matataas na empleyado lang ang nakikisali dito. Ikaw ang masusunod, Amara? Ha? Ako? Bakit ako? Tanong niya. Kasi asawa kita kaya ikaw ang masusunod. Kung sino sa tingin mo ang karapat-dapat yun ang kukunin natin, okay? Paano kung mali ako? Walang malulugi kasi yung pag-invest ko hindi makaka-apekto sa kumpanya natin. Kapag tumubo, sa baby na natin mapupunta pero kapag malugi, hindi naman natin ikababagsak. Ay, gusto ko para sa baby natin, sabi ni Amara. Don't worry, pipili ako ng magandang pag-investan para sa future ng baby natin. Isa lang, 'di ba? Pwedeng 2 kung gusto mo. Sige, pero kapag hindi okay, sabihin mo sa akin ha, para naman di tayo magsasayang ng pera. For now, ikaw ang masusunod. Titingnan ko kung kaya mong sumiri ng totoong business partner. Let's go? Let's go! Okay, pagpayag ni Amara. Nakabestida siya at flat shoes. Kahit na 2 buwan pa lang pinagbubuntis niya, iniiwasan niya na magsuot ng body fit at matataas na sapatos para sa safety nila ng baby niya. Nang makababa, hinatid sila ni Rino sa mamahaling hotel dahil dito sila magbi-meeting. May nakalimutan ako. Sabi ni Clyde na naiwan ng cellphone. Ha? Kala ko ba magsisimula ng meeting? Tanong ni Amara. May 15 minutes pa. Pakisabi na lang malilate ako. Ha? Babalik ako, promise, sabi ni Clyde. Huwag ka nang sumama kasi baka mapagod ka lang. Maghintay ka muna rito sa lobby or mauna ka na sa meeting room. Pakidala na lang nitong folder ko. Pwede namang si Rino nang kumuha. Alam mo namang nasa kwarto natin ang cellphone ko eh. Baka magwala si mommy mamaya kapag tumawag na hindi ko masagot. Usapan kasi nilang magdi-dinner sila kasama ng family na Amara, pero mamaya pa sasabihin kung saan. Sige, hintayin na lang kita rito sa lobby. Pagpayag ni Amara na tinatamad maglakad kaya't nagpaiwan na. Nang makaalis ang asawa, naupo muna siya sa lobby, pero nang mainip tumungo siya sa meeting room dito sa hotel. Dito po ba yung room 102? Tanong niya sa nakasalubong na nagtatrabaho dito. Yes, sa dulo po, kaliwa, sagot nito. Thank you. Pasalamat ni Amara tumungo roon pero napatigil siya sa paglalakad na makita ang 2 tao na kinaiinisan niya. Hey Amara, is that you? Bulalas ng babae na lumapit sa kanya kasama isang teammate nito. Long time no see ah. Dito ka na naman nagtatrabaho. Anong work mo? Waitress? Hi Amara. Bati ni Joylyn saka ngumisi kay Amara. Ang tagal nating di nagkita. Kamusta ka na? Okay lang. Sagot ni Amara at biglang kumulo ang dugo. Buntis pa naman siya kaya't mainitin ang ulo niya. Naglakad siya patungo sa room 102. Bakit nandito ka? Tanong ni Kyla nang sundan si Amara. Don't tell me nandito ka para sa bidding. Napasulap siya sa folder na hawak ni Amara. Oo. Oho, saan kumpanya ka naman galing? Tanong ni Joylyn. May tumanggap pa pala sa'yo? Pakialam mo.
Ines na sagot ni Amara. Wow, matapang yan. Alam kaya ng kumpanya mo na wala kang ginagawa kundi mang ahas ng boss mo? Excuse me? Hanggang ngayon naniniwala ka pa rin dyan sa boyfriend mo. Tumigil ka, Amara. Ikaw ang gumapang sa kanya, sabi ni Kyla. Ew, maghunos dili nga kayo. Kahit ihampas mo pa yung boyfriend mo, hindi ko siya papatulan. Board of director ang boyfriend nito at lihim na may pagnanasa kay Amara. Muntik na nga maghahasa ang dalaga, kaso nakatakbo si Amara kaya't nang mahuli ni Kyla, pinatalsik niya si Amara para mapagtakpan ang kababuyang ginawa. Makapal talagang mukha mo, Amara, sabi ni Kyla na hindi naniniwala dito. Matagal na sila ni Joseph at di nito siya ipagpapalit kahit kanino pa. Tingnan natin kung sino makukuha sa atin, for sure. Wala namang kwenta yung folder mo eh. Hindi ganda ang labanan dito kundi talino at wala kang karanasan. Oo, wala akong karanasan dito at hindi ko gamay ang galawan dito. Pero sisiguraduhin kong hindi kayo mapipili sa bidding. At sinong mapipili? Ikaw? Nagpapatawa ka ba? Tanong ni Kyla. Sang kumpanya ka ba at ikaw ang pinadala nila? Tingnan natin, sabi ni Amara. Alam mo bang hindi bababa sa 1 milyon ang deal dito? Tanong ni Joylyn kaya nagulat si Amara. 100 million? Ulit ni Amara. Di naman sinabi ni Clyde kung magkano i-invest nila. Isa pa ang sabi nito, hindi sila maghihirap kahit malugi pa sila. O ano, hindi mo alam? Oh my gosh, hindi ka prepared? Pangi-insulto ni Kyla. Di ko alam na ganun pala kalaki. By the way, salamat sa pag-inform. Sagot niya. Bakit, tingin mo? 10,000 lang na project ang pinag-uusapan dito? Good luck at salamat. Dahil nawalan kami ng isang kakompetensya. Pumasok na ang dalawa kahit sumunod na rin si Amara. May mga tao nang nandito na nakaupo sa silya, pabilog sa mahabang mesa. Ang iba ay nagbatian pa dahil halos lahat sila ay magkakakilala. Ilan ba tayo? 5? Tanong ni Joylyn dahil ang 3 kaibigan niya. Tig-2 ang pinadala ng bawat kumpanya. Tahimik lang si Amara na nakaupo sa isang tabi, malayo sa kanila. 10 silang nasa harapan niya. First time kong makarap si Sir Clyde ng personal. Kinikilig na sabi ni Kyla. Lahat naman tayo eh, sagot ng isang babae. Natahimik silang lahat at napatayo nang pumasok si Clyde. Hello, sorry late ako, may nakalimutan lang. Okay lang sir. Nakangiti ang sagot ni Joylyn na starstruck kay Clyde, lalo na nang umitito sa kanila. Bakit nandyan ka? Dito na lang ako uupo, okay lang, sagot ni Amara. Sure ka? Tumango si Amara kaya't napabuntong hininga si Clyde. Either tinatamad tong tumayo o nabubisit na naman sa kanya kahit wala naman siyang ginawang masama. Naupo sa tabi ni Amara si Rino dahil wala ng space sa unahan. Okay, start na tayo. Anunsyo ni Clyde at isa-isang pinapresent ng bawat company. Nakikinig din si Amara pero na mag-report na sina Kyla at Joylyn, hindi siya nakikinig kahit overconfident ang kilos at pananalita nila. Okay. Narinig ko ng proposal ninyo at bago pa man ako pumunta rito, nabasa ko ng proposal para magka-ideya na ako o makapili. Ang presentation depende sa kung gaano kalakas ang convincing power ninyo at ma-explain na maayos ang di maliwanag na nakasulat. Sir, may hindi pa yata nag-report. Di mo siya papakinggan or disqualified na siya? Tanong ni Kyla at napangisi. Humarap siya kay Amara. Saan company ka nga galing, Amara? 5 lang ang magpo-propose so baka hindi ka talaga invited. Napakunot ang noo ni Clyde na humarap sa asawa. Ayoko mag-report. Matarin na sagot ni Amara. Talaga ba? O baka naiiyak ka lang after marinig ang proposal nila? Tanong ni Kyla. Sige na, mag-present ka na. Huwag kang matakot. Suportahan ka namin. Kunwaring mabait na sabi niya. Madam, sino sila? Demonyong umakit sa lupa. Bulong ni Amara kaya't napatawa si Rino. Hindi na kailangan. Sabi ni Clyde na hindi nagustuhan ang takbo ng usapan. 5 lang naman kayo ngayon. Oh, 5? Pero bakit nandito siya? Di ka pala invited, Amara eh. Actually, hindi ako pipili kung kanino kami mag-i-invest. Sabi ni Clyde kaya nagtaka sila. Lahat ng desisyon magmumula sa kanya. Sabay turo niya kay Amara kaya't nagulat sila. Sa kanya? Ulit ni Kyla. Bakit? Tumayo si Clyde at nakipagpalit kay Rino ng pesto para tumabi sa asawa. Narinig mo ba ang proposal nila? Tanong niya sabay akbay sa asawa. Di ako bingi. People, she's my boss. Kaya siya magdedesisyon ngayon para sa future namin? Tipid na sagot ni Clyde.
Mula ngayon, kung anong respetong binibigyan niyo sa akin, doble ang ipapakita niyo sa kanya. Those who will not bow down to her, mabubura ang pangalan ng kumpanya sa mapa ng business world. May we know kung ano mo siya? Tanong ng lalaking nagustuhan ni Amara ang proposal. Klaro ang goal nito at solusyon kung sakaling magkakaproblema. She is my wife and soon to be the mother of my child. Proud na sagot ni Clyde na kinagulat nila, lalo na ni Kyla at Soylin. Mamili ka na kung sino. Obviously, sabi ni Amara at matamis na ngumiti saka humarap kina Jaylin at Kyla. Hindi kayo tanggap. Pinakaimik ang dalawa at putlang-putlang mukha. Di ko na kailangan tanungin ang asawa ko, sabi ni Clyde. Pero kayong dalawa, wag na kayong bumalik sa kumpanya ninyo. Dahil mula ngayon, fired na kayo. I will call your president for formality. Sir, wala kaming ginawang masama. Para masira ang kumpanya namin? But you insulted my wife? Sabi ni Clyde na naikuyom ang kamao sa galit. Hindi ko yon mapapalampas. Sorry, paumanhin ni Kyla. Hindi namin alam, please wag ninyong idamay ang kumpanya at wag niyo kaming ipatanggal sa trabaho. Bahala ng asawa ko magdesisyon. Sabi ni Clyde na pinisil sa balikat si Amara. Hindi ko tatanggapin ang proposal nila. The rest, bahala ng kumpanya nila sa kanila, sagot ni Amara. Pagod na siya at wala naman siyang mapapala kapag natanggal ang dalawa sa trabaho. Kung gusto niyong di matanggal sa trabaho, lumuhod kayo sa harapan ng asawa ko at humingi ng tawad. Clyde, saway ni Amara. Kahit naiinis siya sa dalawa, hindi naman siya ganito kamaldita. Ano? Or gusto niyong matanggal sa trabaho, hindi ba matanggap ulit sa iba pang kumpanya? May pagkahamong sabi ni Clyde kaya't napilitan ang dalawa na tumayo at lumapit kay Amara sa kalumuhod. Napanga nga si Amara. Ang dami ng bulit nagpaalis sa kanya ngayon, nakaluhod na sa harapan niya. Sorry, paumanhin ni Kyla na hindi nakatingala kay Amara. Sorry Amara, paumanhin ni Joylyn na gusto nang lumubog sa kahiyan. Tumayo na kayo, sabi ni Amara. Basta ayoko lang mag-invest sa inyo, pwede na kayong lumabas? Natanggalan siya na ilang tinik sa puso. Sila ang example ng be careful who you bully kasi babalik talaga ang karma. Sinundan niya ng tingin ang dalawang palabas dahil wala na mukhang ihaharap. Satisfied? Bulong ni Clyde kaya't gumiti si Amara at niyakap ang asawa. Ngayon ramdam niyang kapangyarihan na magkaroon ng mayaman at gwapong asawa. Thank you. Mag-i-invest kami sa inyong lahat basta't ipangako ninyo. Hindi tayo malulugi at hindi tayo maluloko o mang-scam para lang kumita ng pera. Morning, boss. Bati ni Armando kay Clyde nang pagbuksan niya to kasamang parents. Hello po. Magalang na bati ni Ana pero lihim na nainggit kay Amara dahil nakapag-asawa to ng mayaman at gwapo pa. Pasok kayo, sabi ni Armando ang tinago ang lihim na inis sa karap. Kayo pala ang parents ni Amara, sabi ni Christina at pumasok kasama ng asawa. Ginala niya ang paningin. Di man ganon kalaki ang bahay pero ang linis nito at maayos tingnan. Mukhang galing din sa dissenting pamilya si Amara pero ayon sa kwento nito mas mahal ng ama ang kanyang stepsister. You must be Lucy. Yes, madam. Sagot ni Lucy na hanga sa ganda ni Christina. Nanliit tuloy siya sa suot nitong hikaw na halatang mamahalin. Pasok kayo. May ininda kaming pagkain para sa inyo, sabi ni Armando. May dala rin kaming pasalubong para sa inyo, sabi ni Christina at tumawag sa katulong na po pwede nang ipasok ang pasalubong. Nagulat si Lucy na makitang mamahaling figurin at bag. Para sa inyo, sana magustuhan ninyo. Wow, para sa amin ho, tita. Masayang tanong ni Ana na napatingin sa Gucci at Chanel na bag. Oo naman, nagpapasalamat din kami dahil sa pag-aalaga ninyo kay Amara, sagot ni Christina. Naku, walang anuman. Sabi ni Lucy na agad kinuhang Chanel bag at sinuri ang loob nito, kaya napabuntong hininga si Amara. Siyempre, tuwang-tuwa itong madrasta niya. Dahil mahilig sa branded na gamit at gastadora para lang purihin ng iba. Mabait na bata yan si Amara at matalungin pa, kaya masirin kami na pinakasalan siya ni Sir Clyde. Mahal ko po si Amara. Sabat ni Clyde sabay akbay sa asawa kaya napatingala si Amara sa kanya at nagtatanong ang mga mata. Di pa kasi siya sinabihan ni Clyde na mahal siya nito. Tara, kain na tayo bago pa lumamig ang pagkain, yaya ni Armando. Tara na, bulong ni Clyde nang sila na lang maiwan sa sala. May problema ba? Nang di naglakad ang asawa, yung sinabi mo kaninang mahal mo ko? Sabi ni Amara. Bakit? May mali ba? Drama lang yon, di ba? Di kita maintindihan. Siyempre, hindi yun totoo dahil
Napatigil siya nang halikan siya ni Clyde sa mga labi. Bakit? May masama ba sa sinabi kong mahal kita? Di naman. Napatigil ulit siya nang halikan ni Clyde sa mga labi. Amara naman, asawa na kita. Kaya bakit mo naisip na nagbibiro lamang ako? Hindi mo ba ako mahal? Don't tell me may iba ka ng mahal. Hinapit ni Clyde sa bewang ng asawa kaya't nagkadikit ang katawan nila. Hindi mo pala ako mahal? Pinagsasabi mo. Nakaka-hurt naman, sabi ni Clyde. May iba bang laman ng puso't isipan mo? Tumigil ka nga. Pikong sabi ni Amara at siniko ang asawa. Nagugutom na ako. Di bali na kung di mo ako mahal, sabi ni Clyde. Ang mahalaga, asawa na kita at magkakababy na tayo. Bakit? Para di ka na maagaw ng iba. Drama mo. Akalam ko niloloko mo lang ako eh, sabi ni Amara at iniwan ng asawa. Ba't bang hirap mong mapaniwala? Tanong ni Clyde. Nakaka-hurt ka. Tikhim ni Ana kaya't napalingon sila. Handa ng pagkain, kain na raw tayo. Tara na. Yaya ni Amara kay Clyde at hinawakan to sa kamay. Naupo si Amara sa tabi ng asawa. Alam ko may hindi ako magandang nagawa sa kumpanya. Pag-amin ni Armando. Pero pinagsisisihan ko na yun. Matagal na yun, sabi ni Clyde. Nakakagawa tayong hindi maganda. Ma'am, sir, gusto ko na pong magbagong buhay kaya't sana hayaan ninyo akong gawin yon. Pakiusap ni Armando. Malaya ka namang gawin ang lahat ng gusto mo, sabi ni Clyde. Sinubukan ko mag-apply sa ibang kumpanya pero nakablock ako sa kanila dahil sa pinag-utos mo, sabi ni Armando. Gusto ko magsimula kaso walang may nagtitiwala sa akin. Nagkamali ho ako pero kailangan ko ring buhayin ng pamilya ko. Huwag ka mag-alala, bibigyan kita ng chance, sabi ni Christina at pinandilatan si Clyde. Bakit mo nagawa to sa father-in-law mo? Hindi pa naman ho kasi kami kasal ni Amara noon eh. Depensa ni Clyde. But don't worry tito, pwede ka naman hong bumalik sa kumpanya pero hindi na ho sir, tanggi ni Armando. Masyadong malaki ang kasalanan kong nagawa sa inyo, kaya gusto ko sana magsimula sa sarili ko. Ang hinihingi ko lang kung anumang nakaraan ko ay burahin na sana sa ibang kumpanya. Hindi rin ako hingi ng pera, ang reputasyon ko lang gusto kong ibalik. Sige po, pagbayag ni Clyde. Pasensya na. Kain na tayo. Pag-iiba ni Lucy na hiyang-hiya sa ginawa ng asawa. Naging okay ang takbo ng usapan nila. Papakasal ho kami ulit ni Amara kapag okay ng lahat. Sabi ni Clyde kaya napatingin si Amara sa kanya. Gusto ko po formal wedding na. Gusto kong maikasal kami sa simbahan at ihatid ng mga magulang sa altar. Napayo ko si Amara. Kung totoo man ang sinabi ni Clyde, tiyak matutuwa ang mama niya kung buhay ito. Masaya ako at pananagutan mo ang anak ko, sabi ni Armando. Ngayon, na-realize niya ang pagkakamali kay Amara mula pa ng bata ito. Kahit hindi pantay ang pagmamahal niya sa dalawa, mabait pa rin si Amara, kagaya ng ina nito. Pananagutan ko po siya, hindi lang dahil sa magkakaanak na kami, kundi dahil mahal ko po siya. Sabi ni Clyde at pinisil ang kamay ng asawa.